Senador Risa Ontiveros ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte sa prayer rally kaugnay sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa Lilet Tagono, maraming salamat po. Sabi niya, basta kami banateros lang sa Kalam. Maraming salamat po. sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Basta talaga ni Ontiveros, vlogger na vlogger, no? Parang yung mga bayarang vlogger na nagre-recruit na wala na lang silang ibang topic kung hindi Pastor Kibuloy at saka Duterte. Vlogger na vlogger ang datingan mo, Ontiveros. Sabi ni Ontiveros, dapat ang dinedepensahan ng mag-ama ay Hindi lang vlogger, ha? Vlogger na Ensimada. Vlogger ni Tambayuda. ay ang mga karapatan at dignidad ng tao, hindi ang nangaabuso anya rito. Mas maigi rin daw na ibuos na lang sana ng dalawa ang kanilang effort sa pagtatanggol sa ating mga sundalo at mangingisda sa West Philippine Sea. Speaking of West Philippine Sea, kailangan po natin banggitin to. Okay? Sinasabi, dapat ang ginagawa nitong mag-amang Duterte ay ibuhos na lang tungkol dun sa laban natin sa West Philippine Sea. Kausapin ko po kayo masinsinan. Alam nyo, wala naman talaga tayong lehitimong problema sa West Philippine Sea. Wala naman tayong problema dati nung panahon ni Tatay Digong sa West Philippine Sea. Hindi ba kayo nagtataka at bigla na lang tayo may problema sa West Philippine Sea? At ako, ang aking opinion, and I will stand with this, okay? Yang West Philippine Sea na sigalot na yan ay sinisindihan lamang nila. Wala naman talagang ka-issue-issue yan eh. Ilang taon na ba ang China hindi naman nakikialam sa Pilipinas? Sino bang nakikialam sa atin? Kahit dati pa, Amerika, 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 Amerika. Ang China ba sinakop tayo? Hindi. Ang China ba nagpasok ng base dito? Hindi. Hindi po tayo pro-China, pero let's be realistic. Yung totoo lang, huwag tayong maglokohan. Ang karamihan ng problema natin sa Amerika, sila yung gusto laging makialam sa Pilipinas. China, hindi tayo pinakikialaman. Alam nyo kung bakit ginaganyan ng China ngayon? In my opinion, ito yon. Kasi po, yan po yung napag-usapan na para magkaisa ang Pilipino, kumuha kayo ng common enemy. Kasi tatandaan natin, hindi na nila kayang kontrolin ang lakas ng Duterte. You cannot deny that. Si Sara pinagkaguluhan. You cannot deny na habang binabanatan si Sara, habang binabanatan yung mga nakapaligid kay Sara katulad ni PRRD, ni Pulong, ni Baste at ni Pastor Kibuloy, lalo pang lumalakas si Sara. They cannot stop BP Sara from winning. Doon sila nagkakaproblema. Anong style na pinipilit nilang gawin para tayo magkaisa? Magkaroon ng common enemy. Kasi pag nagkaroon ng common enemy, yung kapalpakan ng administrasyon, kapalpakan ng gobyerno, mapapaling. At lahat tayo magkakaroon. Kaya ikaw ay maka-Marcos, kaya ikaw ay maka-Duterte, kaya ikaw ay maka-Tambayuda, kaya ikaw ay kung ano ka man, magkakaisa para labanan yung sinasabing common enemy. The problem here is, hindi bumebenta. Hindi binibili, hindi pinapansin. Why? Walang tiwala ang taong bayan diyan sa pinakakalat ninyong chismis. All chismis. All marites. Kaya babalik at babalikan nila yan China na yan para tayo magkaisa dahil mabaho na sila. Sobrang baho, umaalingasaw. Tandaan ninyo, ang traffic sa Pilipinas sobra. Sino nakasolusyon ng traffic sa Pilipinas? Kahit man lang 1 oras, 2 oras, 1 araw. Si Manny Pacquiao. Tandaan nyo, pagka may labas si Manny Pacquiao, lahat tayo sama-sama. Kaya ikaw pula, kaya ikaw dilaw, kaya ikaw Duterte. Bakit? Kalaban natin ang kalaban ni Manny Pacquiao. Lahat tayo nagkakaisa sa boxing kay Manny Pacquiao. Ang sarap bumiyahe sa EDSA, maliwanag. Bakit? Walang bumabiyahe. Ako ayaw kong gumising na maaga.
That time, gumigising ako na maaga, pupunta ako sa isang sports bar. Doon kami manunood sama-sama. Yan po yung tinatawag na common enemy. Pag may nakalaban yung ating team sa basketball at nakipagsuntukan, lahat tayo galit doon. Lahat tayo nagsama-sama. Yan, wag kayong papalin lang sa propaganda ng China. Hindi tayo nagkaproblema sa China until pumasok itong administrasyong ito. Naiintindihan nyo po? Kaya ginagamit tong China. Pero halatang halata mo, mahina na sila. Bakit kanyo? Hindi na sila bumibenta. Hindi kinahagat ng tao. Kaya wag nyo na po yung ibenta yung common enemy. Baka masira lang tayo sa China. Kayo nga, mga nasa posisyon. Di ba? May mga kaibigang pa nga kayo dyan na mga negosyanteng Chinese. Tigil-tigilan nyo nga mga Pilipino. Hindi, pa-epal lang yan yung ginagawa nila sa China na yan. In my opinion, wala talaga yan. Ginagamit lang yan. Bakit wala naman tayong problema dati? Suddenly, may problema tayo. Hindi nyo ba naiisip yun? Suddenly, mataas ang presyo ng bigas. Hindi naman ganun dati. Itinanggi rin ni Ontiveros ang sinabi ng Vice Presidente na pamumulitika lang ang mga pagdinig sa Senado laban kay Kibuloy. Dagdag ni Ontiveros, walang makapipigil sa pagsingil ng accountability kay Kibuloy. Kasalukuyang inimbestigahan ng Senado si Pastor Kibuloy sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng kanyang organisasyon. Wala pang komento ang mag-amang Duterte sa sinabi ng senadora. Huwag nyo nang pansinin yan. Huwag nyo nang pansinin yan si Ontiveros. Kami na lang ang papansin dyan. Okay, nagalit siya kay Sara. Bakit daw parang pumumulitika lang yan dyan sa Senado? Totoo naman. Hindi po ba totoo? Ba't hindi nyo dalhin sa korte? Diba? Ang dami nilang binabato. Ngayon, inaatake na nila yung etong si Pastor Kibuloy, itong mga vloggers na nagre-recruit ng mababayarang vloggers na pinopromote si Tambaluslos, na pinopromote ang Marcos. Binabanatan ngayon ng Duterte at si Kibuloy. Sinasabi, yan nga, i-discuss po natin isa-isa yan. Bakit daw yung mga nagpunta ng vloggers doon naghahanap ng baril? Sino ba naman loko-lokong mag-ano? Hindi po. Kasi yung lugar ay napaka-private po. Okay? Pinakita naman sa inyong lahat Hindi mo na po kailangan sabihin na alam ko sarcastic lang yung mga vloggers na naghanap talaga ng baril doon. Kaya nga sabi ni BP Sara, may gun store ba ron? Wala namang gun store Kasi po, wag po kayong tanga. Ha? Sa mga vloggers, wag po kayong tanga. Kung wala kayong alam, ang baril po nabibili sa mall. Hindi na po kailangan sa Glory Mountain. Sa Robinsons lang may baril. Naiintindihan nyo? Sa SM, palagay ko may baril din. Diba? Bakit ginagawang issue yung baril? Dahil dinidikit sa mga Marcos. Yung mansion din, ini-issue. Ito hamon ko sa inyo. Di ba may pinopromote kayong politiko? Focus kayo doon. I-promote ninyo. And I will guarantee you, hindi nyo kaya. Ang itatapik nyo, Duterte pa rin. Kibuloy pa rin. Bakit? Walang nagawa yung pinopromote ninyo Ang ginagawa lang nyo, pinababaho nyo yung mga politiko ng mga Duterte at sila Pastor Kibuloy at yung mga nakapaligid kay Pastor Kibuloy. Wala po kasi kahit i-discuss nyo ng i-discuss yung hari ninyo, yung politiko ninyo, walang manunood. Papanuorin lang kayo pag binabakbakan nyo ang Duterte. Saw-saw kayo Diba?
Kung magaling yung politiko ninyo, hinahamon ko kayo, yaan po ang i-vlog ninyo. Bakit nakafocus kayo at naiinggit kayo doon sa mga vloggers na nagpunta sa Davao? Oh, kung ano-anong issue pa nilabas nyo, hindi raw totoo, fake news daw. Dati na raw yun. Mga tanga talaga kayo. O sabi ni Carmison, maganda tong komentaryo ni Carmison, daming bugog at puro chismis, pilit sinisiraan ng China pero andito kami mga OFW sa China. Correct. Hindi kasi nga, kinukuha lang nila yan eh. Kumukuha lang ang gobyernong ito sa ating opinion ng common enemy para magkaisa. Hindi po. Pagkaisahin nyo muna ha, kayo-kayo dyan. Kayo nga dyan, watak-watak sa ibabaw. Isipin mo, hindi nga magkaisa yung speaker tsaka vice president. Sino may gawa? Si Tamba. Ayusin nyo muna pagkakaisa niyan dalawa. Maayos lahat. Jeb Rivera, hindi nila alam mas madami pumapanik sa Duterte, mga tanga at bobo. Hindi, palagay ko alam na nila yun ngayon. Kaya kita mo, pansin nila, yung mga vloggers nila, yung dating BBM ng BBM tsaka tambayuda ng tambayuda, iba na topic nila. Papansin nila malakas na Duterte. Kaya babakbakan nila ng babakbakan para yung mga kakulay nila na pula, nagalit sa Duterte kasi nasasapawan na sila, papanuurin. Dahil binabakbakan ng Duterte. Hindi dahil napopromote nila. Yan yung tinatawag kong crab mentality, di ba? Minsan, gusto mong umasenso, instead na itaas mo sarili mo, hihilain mo yung iba pababa. Exactly, ganyan po yung mga vloggers nila. Hindi nila kayang i-promote yung kanilang politiko. So, sisiraan na lang ang Duterte. Ibabagsak na lang ang Duterte. Bakit? Walang silbi din yung politiko, sinusuportahan nila